Mid-level skills. Oo. Ayaw Pero ko naman- meron ayaw namang ko naman December, ayaw ko yung naman umuwi. kung ayaw mong umuwi, ganito po talaga yun kasi mag-finish contract. Anong month? Anong month? October po. October. So, ganito yun ang mangyayari. Once na, 4 to 2 Kasi- months, meron yung survey. Nasurvey Ngayon, na po ako noon, anong buwan ngayon? June 12. June na tayo. So, October ka, di ba? Opo. So, October, anong date? October 22. 22. So, September, August. Oo nga. Nasa stage ka na ng October 22. So, kailan ang survey? Dapat itong this month mag-start na yan. Nung survey, June 12 ako nagpirma, ma'am. Okay, anong pinili mo doon? May 3 choices yan. Kasi nirekta po akong hindi mid-level. Kaya nag-choice po ako ng transfer. Okay, so sinabihan ka na ang mid-levels ay wala silang hindi ka nila ma-hire. Kasi wala daw quota. So, ngayon, ang mangyayari niyan, transfer ang pinili mo. Yes, ma'am. Okay. Kung transfer ang pinili mo, kasi ngayon, finish transfer po ang maging status nyo. So, this, October 22, mag-end of contract ay. Yes, ma'am. Dapat, before October 22, makahanap ka ng new employer. Kasi kung wala kang new employer, exit ka talaga. Kasi yung ERC nyo, hindi na yan may extend eh. Hindi po siya ma-extend. Kasi no any reason to extend. Unless kung meron kang new employer. Pero kung maglipat ka ngayon, hindi na siya pwede as blue collar kasi reach limit ka na ng 12 years, di ba? Isang employer ka lang. Yung 9 years ko lang, ma'am. Yung 2017, 9 years ako. 2017, May nauna ako, 2014. 9 years. Tapos, ano ngayon 20. Ang mangyayari niyan is, kumbaga, ka talaga dito? Kumbaga, end of contract ang status niya. May, yung unang Taiwan ko kasi, ma'am, ibang company. Anong year? Anong year? 2000, ano po, ma'am? 14. 2014. Hanggang nag-layoff to, ma'am, eh. Kung gusto mong Tapos- matrace yung status mo, pwede kang pumunta doon sa immigration. Okay? Dalhin mo lang yung passport ERC. Tapos sabihin mo, magpa-verify ka na kung how many years ka na dito sa Taiwan. Para malaman mo kung talagang magto-12 years ka ba. Or talagang kung ilan pa yung years of remaining mo. Malalaman yan sa immigration. Pero ngayon, kung finish transfer ka, yun yung sabi ko sa'yo, dapat talaga before November 22, kasi yun yung end of contract mo. Dapat may October, yeah. October 22, dapat may amo ka. Kasi kung wala, uwi ka ng Pinas niya. Kasi wala na yung ARC mo, mag-overstay kayo. Kahit sabihin yung hindi kayo uuwi. Hindi ba bang extend yun sa Pag end of contract na extension. Kasi nagbabase yan sa permit ni old employer na October 22 is yung end of contract niya. So wala kayong kung walang amo, so walang extension mangyayari. Walang any reason, ma'am, kahit na yung ganito yung nagagamot pa, nagagamot pa sa Nagagamot. Kung gagamot ang kailangan mong magpa-check up sa doctor, kukuha ka ng doctor certificate. Kung talagang, di ba, darating yung transferring permit mo. Oo. Yung transferring permit na yan, kung kailangan i-extend, dapat mag-provide ka ng medical certificate. Kung uunoran yan sa doktor, na kung sabi ni doktor na hindi ka pwedeng magtrabaho, kailangan mo magpahinga ng ilang buwan. So, magbabase doon yung transferring permit mo. Hanggang magkaroon ka ng fit to work, i-open na naman yun. Kasi kung walang, pwede. Kasi kung wala kayong kung wala kayong new employer, hindi po may extend yung ARC. Paano yung magtatanggap pa ba na gano'n na sitwasyon? Yung mid-level skills na lang talaga na employer ang hanapin nyo. Kasi usually, ganun po talaga yun. Ngayon, pag risk limit ka na, so medyo mid-level na lang ang yung chances. Pero, bihira nga lang. Hindi po makapag-apply
halimbawa mag-apply ako ng long-term meeting. Long term, anong ibig sabihin? Ang ano ngayon? Ano ibig Wala nang sabihin mo? 12 years ba? Anong walang 12